Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Anak, hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi na kailangan. Sapat na ang nakita ko, mariing sabi ni Misael bago tuluyang tumalikod at umalis. Hindi niya pinansin ang paulit-ulit na pagtawag ng ama. Misael, Misael. Sigaw ni Andrea habang sinusundan siya. Ngunit hindi siya nilingon ng binata. Sa halip, binilisan pa nito ang paglalakad. Pagdating sa sasakyan ay agad niyang binuksan ang pinto sa bandang driver, subalit napigilan siya ni Andrea at humawak sa braso niya. Misael. May halong inis na hinarap niya ang dalaga. Bakit? Ano kailangan mo? Pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag, halos pabulong na sambit nito. Ano pa ba ang dapat mong ipaliwanag? Mariin niyang tanong. Kung ano man ang iniisip mo, mali iyon. Hindi ako kabit ng papa mo. Hindi siya nagkaroon ng kabit. Ikaw na mismo ang nakapagpatunay niyon, hindi ba? Pero magkakilala kayo ng papa ko. Ikaw ang estudyanteng nagbibigay ng mamahaling regalo sa kanya. Ikaw ang palaging tumatawag kahit 10 oras na ng gabi. Nanatiling tahimik si Andrea. Naikuyom ni Misael ang mga kamay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa lahat ng panahong iyon, kilala mo pala ang papa ko. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ang dalaga. Hindi ko alam, Misael. Hindi ko talaga alam. Hindi naman natin napag-uusapan ang mga pamilya natin. Noong ikinuwento mo sa akin ang tungkol sa papa mo, hindi ko alam na si Eric pala ang tinutukoy mo. Eric, napatawa siya ng mapakla. Kung paano mo banggitin ang pangalan ng ama ko, hindi iyon paraan ng isang estudyante sa propesor. Hindi umimik si Andrea at yumuko lamang. Sabihin mo sa akin ang isang bagay, Andrea, mariing wika niya. Nag-angat ng tingin ang dalaga. Minahal mo ba talaga ako? O minahal mo lang ako dahil alam mong hindi ka kayang mahalin ni Papa? Muling yumuko si Andrea at nanatiling tahimik. Parang piniga ang puso ni Misael, minasa, dinikdik hanggang sa mapira-piraso, at nang hindi pa makontento, para bang ipinakain pa iyon sa mga aso. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo, Andrea. Hinawakan niya ang batok ng dalaga at marahang hinalikan sa noo. Mahal pa rin kita, ano man ang mangyari. Doon lamang nag-angat ng tingin si Andrea, tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha. Misael. Pinahid niya ang mga luha nito. Pero nasasaktan ako ngayon. Pagkatapos ay sumakay na siya sa sasakyan at mabilis na pinaharurot iyon palayo. Tulad ng walang tigil na pagtakbo ng sasakyan, gayon din ang walang humpay na pag-agos ng luha ni Misael. 3 araw nang hindi nagpapakita si Andrea mula nang dalhin niya ito sa bahay nila. Labis ang pag-aalala niya. Hindi ito lumalabas ng bahay, hindi pumapasok sa trabaho, at hindi rin sinasagot ang kanyang mga tawag at mensahe. Sinisi ni Misael ang sarili. Kung hindi sana niya ipinilit na dalhin si Andrea sa kanila, hindi sana nangyari ang lahat. Marahil ay hindi pa ito handang harapin ang kanyang mga magulang. Halos mabaliw na siya sa sobrang pag-aalala, kaya nagpunta siya sa ama, umaasang makakahingi ng payo. Inisip niyang iyon na ang tamang panahon upang alisin ang galit sa kanyang puso at muling ayusin ang relasyon nila ng ama. Ngunit ano ang nadatnan niya? Magkayakap ang papa niya at ang girlfriend niya. Ano ang iisipin ng kahit sinong makakita? Pinahid ni Misael ang mga luha, ngunit dahil sa matinding galit at panginginig ng kanyang mga kalamnan, nawalan siya ng kontrol sa manibela. Napunta ang sasakyan niya sa kabilang linya ng kalsada. May paparating na truck. Isang malakas na busina ang umalingaw-ngaw. Buong lakas niyang ipinaling pakanan ang manibela hanggang sa sumadsad ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Pinatay niya ang makina at napasubsob sa manibela, patuloy ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Sa galit at sakit, paulit-ulit niyang hinampas ang manibela, ngunit walang naitulong iyon upang maibsan ang kanyang nararamdaman. Hindi kayang gawin ni Andrea iyon sa kanya. Marahil, hindi rin ito inaasahan na si Eric Ronquillo pala ang ama niya. Sa lahat ng panahong magkasama sila, hindi niya naramdamang may iba itong minamahal. Ganoon ba ito kagaling umarte? Hindi.
Hindi lang arte ang lahat. Alam niyang minahal siya ni Andrea. Totoo ang naramdaman nito para sa kanya. Ngunit ano ang nakita niya kahapon? Anak, nandito si Andrea sa ibaba. Gusto kang makausap. Napadilat si Misael. Napatingin siya sa orasan sa tabi ng kama. 8:00 ng umaga. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nang makauwi siya kagabi, nadatnan niya ang ina sa kusina, masayang nagluluto ng hapunan, walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Gusto niyang magsalita, ngunit ayaw niyang saktan ang ina. Ayaw rin niyang paniwalaan ang sarili niyang nakita. Buong magdamag niyang kinumbinsi ang sarili na mas paniwalaan ang ipinaramdam ni Andrea kaysa sa nakita ng kanyang mga mata. Ngunit may bahagi pa rin ng isipan niyang nagsasabing hindi siya maaaring magkamali ng nakita. Misael, tawag ng ina. Sabihin mo na lang, Mama, masama ang pakiramdam ko. Ayoko muna siyang makausap, mahinang tugon niya. Hindi na sumagot ang ina. Marahil ay bumaba na ito. Pasensya ka na, Andrea. Masama raw ang pakiramdam ni Misael, sabi ni Tita Charity. Ah, ganoon po ba? Ang tanging naisagot ni Andrea. Inaasahan na niya iyon. Nanggaling na siya roon kagabi at ganoon din ang nangyari, ayaw siyang kausapin ni Misael. Napakasakit, ngunit hindi siya maaaring sumuko. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Kailangan niyang linawin na hindi totoo ang mga hinala. Naminahal niya si Misael hindi dahil hindi siya kayang mahalin ni Eric, kundi dahil kusa niyang nararamdaman ang saya tuwing kasama ang binata. Namula nang makilala niya si Misael, hindi na muling sumagi sa isip niya si Eric. Napayuko siya sa baunang dala, may laman itong baked seafood macaroni at kape. Naalala niyang minsang sinabi ni Misael na paborito nito ang baked macaroni. Hindi niya hilig ang magluto, ngunit matagal na niyang gustong ipagluto ang binata, bilang pasasalamat, bilang pagmamahal. Nahihiya man siya dahil alam niyang walang panama ang luto niya sa galing ni Misael, nais pa rin niyang iparamdam kung gaano niya ito kamahal. Naramdaman niya ang mainit na palad ni Tita Charity sa kanyang braso. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyo ni Misael, wika nito, pero alam kong pareho kayong labis na nasasaktan. Hinaplos nito ang kanyang pisngi, o mas tama, pinunasan ang kanyang mga luha. Noon lamang niya napagtantong umiiyak na pala siya. Malalampasan ninyo rin iyan. Huwag kayong susuko. Lalo ka na, masuyo nitong sabi. Gustong-gusto kita para sa anak ko. Tita! Napayakap si Andrea sa ginang, humahagulhol. Patawad po. Patawad. Magiging maayos din ang lahat. Maniwala ka, bulong nito. Iniabot niya ang baunan. Hindi po ito gaano, pero pakibigay na lang po kay Misael. Titiyakin kong maubos niya iyan, nakangiting sagot ni Tita Charity. Salamat po. Paalis na sana siya nang bumaba si Eric. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Hindi na sila ilang sa isa't isa, ngunit nag-uusap ang kanilang mga mata, parehong may dalang bigat at pagkakasala. Nasa kwarto si Misael, sabi ni Tita Charity. Masama raw ang pakiramdam. Kakausapin ko siya, wika ni Eric. Mabuti pa nga, sang-ayon ng asawa nito. Aalis na po ako, paalam ni Andrea. May trabaho pa po kasi ako. Mag-iingat ka, iha, bili ni Eric. Sa susunod na kabanata, magkakaroon ng masinsinang pag-uusap ang mag-ama na maglalantad ng mga lihim na matagal nang tinatago. Samantala, mapipilitan si Andrea na gumawa ng desisyong maaaring magbago sa landas ng kanilang mga buhay. Kaya abangan natin,